Alright! Welcome dito sa ating channel at ngayong araw ay magkakaroon tayo ng story time with Makata. Huwag na nating patagalin pa, simulan na natin ang kwento. Isang araw, meron isang mayamang lalaki na nakasakay sa kanyang magarang kotse. Habang nagmamaneho siya ng kanyang sasakyan ay may nakita siyang isang pulube sa gilid ng kalsada. Kaya naman naisipan niyang itabi ang kanyang sasakyan at pinagbasdan ang pulube. Naisipan ng mayaman lalaki na bumaba sa kanyang sasakyan at lapitan ang pulube. Nung malapit na siya sa pwesto ng pulube, ay tinanong niya ito. Nagsabi ng mayaman lalaki, "Kapatid, bakit ka nandyan? Bakit ka naging pulube?" Medyo nagulat ang pulube nang marinig niya ang tanong na iyon sa isang lalaki. Tingala siya at nakita niya nga ang isang lalaki na nakasuot ng magarang damit at sa tingin niya ay isa itong mayaman. Magot ang pulube, "Sir, matagal na po ako naghahanap ng trabaho. Madami na rin po ako inaplayan. Pero ni isa sa mga inaplayan ko ay walang tumanggap sa akin. Tingin ko sir ay mayaman kayo. Kung bibigyan niyo ako ng trabaho ay titigil na po ako sa pagiging pulube." Ang mayamang lalaki ay napangiti at nasambit niya sa pulube na nasa kanyang harapan. "Gusto kitang tulungan pero hindi kita bibigyan ng trabaho. Naisip akong magandang offer sa iyo. Gusto kitang maging business partner. Magsimula tayo ng negosyo." Napakunot ng noo ang pulube at napakamot sa kanyang ulo. Hindi niya maintindihan ang sinasabi ng mayamang lalaki. Sabi ng pulube, "Ano ang ibig sabihin niyo sir? Meron akong taniman ng mga palay. Ibenta mo ang aking mga bigas. Bibigyan kita ng sako para sa lagayan. Babayaran ko na rin ang renta ng pwesto mo sa palengke. At bibigyan din kita ng allowance para sa pangaraw-araw na pagkain mo sa loob ng isang buwan. Ang gagawin mo na lamang ay ibenta ang aking mga bigas. At tuwing katapusan ng buwan, bilang katuwang ko sa aking negosyo, ay paghahatian natin ang tubo." Hindi mapigilan ang tuwa ng pulube nang marinig iyon na sinabi ng mayamang lalaki. Bigla siyang napaluha na sobrang saya. "Oh sir, maraming salamat. Ikaw ay hulog ng langit. Maraming salamat." Ang mga kataga na nasambit ng pulube. Nanahimik sandali ang pulube at nagtanong, "Sir, paano po natin hatiin ang tubo? 10% sa akin, 90% sa'yo, or 95% sa'yo at 5% sa akin?" Masaya na po ako sa ganung hatian. Napailing ang mayamang lalaki at gustong matawa. At ang sabi ng mayamang lalaki, "Hindi, ibibigay ko sa iyo ang 90% ng tubo at 10% naman ang para sa akin." Nang mga sandaling iyon, nang marinig ng pulube ang sinabi ng mayamang lalaki, ay hindi siya makapaniwala. Talagang nag-uumapaw ang saya sa kanyang puso. At ang sabi niya, "Yes, grabe, sobrang saya ko talaga ngayon. Maraming salamat at ibinigay ka sa akin ni Lord." Parang ayaw maniwala ng pulube sa kanilang deal. Pero kung tutusin, ay talagang sobra-sobra ang ibinigay na tubo ng mayamang lalaki sa pulube. Nakita ng mayamang lalaki na sobrang sayahan ng pulube at nagsabi siya, "Hindi ko kailangan ng pera kaibigan. Ang pera ko ay sobra pa sa iyong iniisip. Gusto kong ibigay mo sa akin ang 10% na tubo upang lumago ang iyong katapatan at ang iyong pasasalamat." Paluhod ang pulube at nasabit niya ang ganitong kataga, "Yes sir, gagawin ko po ng maayos ang ating napagkasunduan. At ngayon pa lang po ay labis ako nagpapasalamat sa iyong kabutihan na pinagkaloob niyo po sa akin. At hindi ko po sasayangin ang opportunity na pinagkaloob niyo po sa akin." Bawat araw na lumipas, ang kalagayan ng pulube ay mas napabuti. Nga maganda ang quality ng bigas na kanyang ibinebenta ay talagang araw-araw ay nauubos ang kanyang ibinebentang bigas sa palengke. Araw-araw ay padami ng padami ang kanyang suki. Tuwang-tuwa ang dating pulube sa naging resulta ng kanyang negosyo. Dahil sa kanyang kasipagan, maaga pa lamang ay bukas na ang kanyang pwesto sa palengke at maging sa gabi ay late na rin siya nagsasara. Hindi nagtagal, nakilala nga ang pwesto ng dating pulube sa palengke at lumaki ito na lumaki. At ang kalagayan ng dating pulube ay ngayon ay maganda na, malayong-malayo na sa dating pulube. Dating ng katapusan, ang dating pulube ay nagbibilang na ng income. Gustong-gusto ng dating pulube ang pakiramdam na meron siyang hawak na pera sa kanyang mga kamay. Nakakagaan ng pakiramdam at ang kanyang mga ngiti ay abot-abot sa kanyang muka. At habang hawak-hawak ng dating pulube ang pera o ang income na kanyang kinita sa kanyang negosyo, ay may naisip na ideya ito. Bakit ko kailangang ibigay ang 10% na kita sa aking partner? Hindi ko man lang siya nakita dito na nagtrabaho. Samantalang ako, umaga pa lamang ay gising na ako para magbenta.
at gabi na rin ako kung magsara. Ako ang nagpakahirap dito. Nararapat lamang na ang 100% na income ay mapunta sa akin. Ilang minuto pa lamang ang nakakalipas ay dumating ang mayamang lalaki at kumutok sa pintuan ng bahay ng dating pulubi. Binuksan ng dating pulubi ang pintuan at pasigaw na nagsabi, "Hindi nararapat sa iyo ang 10% na income. Ako ang nagpakahirap dito. Ako ang nagtrabaho. Ako lahat ang gumawa. Samantalang ikaw, wala kang ginagawa. Nag-aantay ka lang na bigyan kita ng 10% na income. Di ka nararapat na bigyan itong aking pinaghirapan. Sa akin lamang ang lahat na ito." Matapos magsalita ng dating pulubi, ay padabog niyang isinara ang pinto. Kung ikaw ang business partner ng pulubi, ano ang mararamdaman mo? Ito ay nangyayari exactly sa buhay natin. Binigay sa atin ni God ang lahat. Buhay, pagkakataon, bawat minuto. Binigyan tayo ni God ng talento, kakayahang magsalita at kumita ng pera. Binigyan tayo ni God ng katawan, ng puso, ng tenga. Binigyan tayo ni God ng pag-iisip, ng reasoning. God gave us opportunities. Some taken, some lost. God put us in position. Binigyan tayo ni God ng lahat sa ating paligid upang ating pagyamanin. Subalit, we take it all for granted, walking on earth with pride, as if we are self-made. We forget His immeasurable bounties and become ungrateful, using the very same blessings that He gave us. Ngayon, ang big question, ano sa mga blessing ni God ang i-deny mo at hindi mo dapat ipagpasalamat? Kailan natin ibabalik kay Lord ang ating gratitude at ang pagiging masunurin? Huwag nating kalimutan na magpasalamat at i-appreciate ang anumang bagay na meron tayo. Maraming salamat sa panonood. Keep safe and God bless.